So yun, magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa iyo, sweetie. Good morning, Dada. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon ay linggo at anong pitsa ngayon, sweetie? Ngayon po ay October 19, 2025 at sa oras na, ay wala pala akong reloj. 12 ng tanghali. Andito tayo ngayon sa may Masinag Antipolo at dadali na naman namin kayo o ipapakita namin sa inyo ang bago namin na-discover. Kabubukas lang ito. Pagpasok nyo pa lang, dito kayo makakita ng restaurant pagpasok nyo para hotel. Ay, tama. Oo. So, nandito tayo ngayon sa Wendell's at ito makakain nyo dito ay puro mga Filipino food. Yeah. Madali lang itong makita. Nasa ano lang ito along Marcos Highway. Paglampas nyo lang sa may Masinag LRT station, yun, matatagpuan nyo na ito. Wala pa siya sa Waze dahil nga kabubukas lang. Pero yung mga nauna nilang restaurant, yung sa Antipolo, yung sa Wendell's at the Perch, ayun, nasa Waze na yun. Saka yun sa may Marilaki, nasa Waze na rin yan. Ngayon, itong Wendell's na ito, at dito itinayo dahil masyadong Napaka-accessible po lahat. Talaga lang. Pwede kayong bumaba sa LRT, jeep, tricycle. Kasi yun doon sa may ibang branch nito ay dinadayo talaga. For touring, mga destination, family gathering, lalo may mga sasakyan doon sa Wendell's with the Perch. Ang ganda ng view doon. Super. Doon naman sa Wendell's with the Perch, ano yun, overlooking. Ngayon dito naman sa may Marilaki, pag habang kumakain kayo, kitang-kita mo yung bangin. So, nature ang maaano niya doon. At ang pinakamaganda rito, alam niyo naman sa mga pinupunta nating restaurant, important yung parking. Ay, super. Talaga parking, lang. malapad ang parking dito at siguro pagpunta nyo dito, pag puno na, may mag-a-assist sa inyo. Dahil itong building na itong kahabaan na ito, isang may-ari. So, i-assist kayo ng mga attendant dito or baka pagpunta nyo dito, ay mayroon na silang valley parking. Social, di ba? Hindi masama. Kaya pagpasok pa lang natin dito, sweetie, tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda. Maliwalas. Maliwalas. Very cozy yung lugar. At tapos napakalinis. At yun na nga, nasabi namin kanina, pagpasok nyo pa lang, ay para na tayong nasa hotel. At bubungad sa atin yung mga table na ito. At dito na mismo talaga ang kainan. Malapad ito. Saka yung team nitong restaurant dito ay lahat kahoy Parang ganun. Glass. Amoy mainit-init pa Amoy bago pa. Bago. Ngayon, dito sa Wendell's na ito, mayroong mga function room. May mga gusto nyo magpa-celebrate ng birthday, anniversary, binyag, lahat-lahat na. Tapos, yun nga, habang nandito kayo sa taas, mga kasama mga loved ones ninyo, mga barkada, habang kumakain kayo, yung private, di ba? Yung walang makakaistorbo, dudungaw lang kayo sa baba. Di ba? Ang ganda. At bukod dito sa private room na ito, kung tawagin, meron din silang function room. Doon pala sa kabila. Doon sa kabila. Mga business meeting naman. Kung meron kayong mga importanteng mga bisita, dito kayo mag-meeting. So, walang maingay. So, sa inyo inyo talaga yung lugar na iyan. Yes, correct. Diba? Wala tayong masasabi dito kundi maganda Saka napaka-aliwalas kumain dito. At bukod sa mga o-orderin natin, kumpleto na dito. Mayroong breakfast, tapos merienda, mga pasta, at syempre tanghalian. Naman! Yung mga paborito natin, lalo ng mga kabataan. Ay, sus! Paborito ito. At habang nag-aantay kayo dito, katulad niyan, pwede mo na kayong mag-order ng coffee. Yan dito, ang coffee nila talaga. At sa harap mismo ng lobby nitong restaurant. Napapahotel ka na ngayon dahil nakala mo parang hotel ka na Oo, ang ganda ng lugar na ito. Nakalimutan ko itanong kayo na yung capacity nito. Ilan ba capacity? Natanong ko. 150 packs, pero pwede silang umangat sa 180. Okay, so nag-order tayo ng 7 klaseng pagkain dito. Yung marami pa dito pero ito lang yung in-order natin kasi nga gusto ko talaga yung may sabaw, tapos yung fish, gusto ko yung fish. So yun na. So si Sweetie, alam niyo naman, mahilig yan sa mga seafood. So yan ang mga in-order natin.
Bali 7 yan. Siyempre, hindi naman mawawala yung kanin. Ngayon, ang una nating titikman, siyempre yung soup. Kanilang mulusok. Molusop ang tawag nila. Kakaiba yung molusop nila dito. Sasabaw pa lang ipanalo na pang sharing ito, di ba? Pang share. Good for 4. Fiesta, di ba? Kain po tayo. Hindi namin po kayo iniinggit. Kinikito lang namin. Pero pakita lang namin sa'yo. Kasi excited kami dito sa lugar na ito. Ang ganda eh. May mga sizzling din po sila. Kayo na po ang bahalang umorder kung anong gusto niyo. Sige, medyo lumamig na ito eh. Kasi nagsit pa tayo ng camera. Tamang-tama yung kanilang mulusok sa tag-ulan. Maulan po ngayon, Sunday na to. Ang nagpasarap dito, yung aroma, yung garlic. Yung garlic, yung dami. Sarap. May bagyo na naman po. Ang sarap ng molo nila kumpara sa akin. Bite size siya. Ikaw, balik ang bibig mo. Hinahati-hati ko pa. Malasang malasa. So, panalo yung molosop nila. Ngayon, nasusunod natin titikman yung kailang seafood na marinela. Marinara. Marinara. Smooth ang kailang bread, parang monay. Diba? Garlic bread. So, ano man itong seafood marinara? Siyempre, lahat seafood. Sweet. Tapos, tahong. May fish. May fish. May shrimp. Shrimp. Bukod pala sa pusit, merong noodles. Ano bang tawag ito? Noodles o pasta? Oo, pasta nga. Hindi ba ito pusit? Kala ko pusit. Gusto ko shrimp. Diba? Masarap ang pagkaluto nitong squid ring. Masarap kagatin. Itong seafood marinara, sa totoo lang, first time natin makatikim nito, diba? Yung lasa ng pusit, yung ink, talagang lumamang dito sa pasta. Yung lasa ng squid ring, talagang pusit. Tapos yung cream dory, yun na rin yun. Tapos, kumakatid yung lasa na hindi ko lang alam kung tomato paste yung kanilang nilagay din sa cream dory. Kaya maasim-asim na yung lasa ng seafood nag-mix. Ngayon, ang susunod natin titikman, itong kare-kare. Ay, Kakain si sweetie nito dahil ito yung pork. Hindi siya beef. Di ba? At ang pinakamaganda rito, yung hiwa ng pork, ang lalaki. Di ba? Tapos mukhang crispy ito eh. Ikaw na muna. Thank you, Da. Serve ng kailang kare-kare. Pang ilang taon na ito? 4. Pang 4 na ito, Lahat no? pang 4 siya. Ngayon ito yung bagoong. Hindi ko nakunan kanina. Favorite ko po ito, puso ng saging. Ay, yung puso ko. Hindi mo paborito. Matagal na. Titikman muna natin ng walang bagoong ito. Walang lasa, ha? Ang kari-kari, walang lasa yan. Ang magpapalasa dyan yung bagoong. Hindi, merong kare-kare na hindi ko na gusto ang bagoong. Yun, isa pa yun. Kailangan po masarap ang bagoong. Ito kahit wala ng bagoong. Natikman mo? Ito! Ang sarap. Kahit wala ng bagoong. Malinamnam yung sauce. Ano siya, creamy. Hindi mo mararamdaman yung parang giniling yung peanut, di ba? Giniling talaga. Tikman nyo yung kare-kare nila pagka pumunta kayo dito. Ang lasa ng pinaka-sauce nila, matamis-tamis na hindi naman masyadong katamisan, na may yung kunting alat-alat. Diba? May lasa na siya. May lasa na. At yung kailang bagoong ay matamis-tamis na rin. Tikman natin ngayon na yung meat na may bagoong. Ako, orderin nyo ito. Yung sarap. Ngayon, ang susunod natin titingnan, itong kansi. So ito yung kailangan kansi na medyo lumamig na. Pero hindi pa rin nakikita yung, hindi pa nagsisibo. No? Hindi pa nagsisibo. Itong kansi, may natitikman ako yung tamang-tamang asin. Ang kaibahan nito, lumasa yung yung lemongrass. Yun ang kakaibang aroma na maamoy nyo at malalasahan. Itong tawag dito yung Bone marrow. bone marrow nila napunta na sa sabaw. Napunta na. Citro na. Citro na
Kita ko yung uyo. Parang yan. Oo, yun na. Oo. Nasasabaw na. Kaya andyan na yung lasa. Teka. So, ibig ko sabihin, malamang, tinanggal na nila para hindi na tayo mahirapan. Pwede. Oo, hindi na tayo mahirapan mag-ihip-ihip dito o magkuha. Ayan o, ito daw, yan o. Oo, ayan. Ayan ang bone marrow. Nandito na sa labas. Ayun o. Itong kailang kansi, siguro pakapatatao din ito, no? Ayan. Hindi, may tatanong ako. May nakita ko ditong kulay green na bilog. Nakalimutan ko na yung tawag doon. Na Yun. pampaasim. Ay, ito po, nalimutan ko na yung name niya. Hindi sila gumagamit ng sampalok. Ito, nakalimutan ko na kung nung pang-asim ito. Comment na lang kayo, ha. Tikman na natin kung talaga maasim. Parang sa Mindanao o somewhere meron yan eh. Asim yan ha? Sinasabi ko sa iyo, maasim yan. Kaya pala hindi nila binibiyak na ihalo dito dahil sobrang asim. Yan ang ginagamit nilang pampaasim. Comment lang kayo mga kabayan kung anong pangalan yan. Nalimutan ko na. Yung hindi ko pa kinakagar itong pang-asim na ito ay yung natural na asim itong kansi ay tama-tama lang. Tapos yung aroma niya na lemongrass, yun ang nagpa-iba o nagpasarap nito. At hindi naman siya kaalatan. Itong kansing ito yung pang-apat na taon. No? Okay. Malaki. Ito na yung big bangos. Super laki. Pang ano yata ito? Family, ano? Oo. Laki. 1 kilo na yata ang timbang nito. Uy, may get. May get Sa na. laki na yan. Kalamansi, sili, saka toyo. Masarap itong big boneless Panay bangos. laman yung binigay mo sa akin. Boneless nga eh. Ayoko na malaman. Ano gusto mo? Ito, yung may cheese. Ako kukuha, di ba? Panay laman eh, walang cheese. Bago ito inihaw, binadburan muna ng paminta na kung ano pa mga herbal. Kasi bago pinatungan ng cheese. Okay. Kaya yung lasa ng cheese saka yung herbal, naghalo, nagmix. Kaya okay yung lasa. Ay, oo. Diba? Yung lasa ng herbal saka yung cheese, pumasok sa laman. So, shoutout sa chef. Hindi lang siya marunong, magaling pa. Yan, oh. Sarap talaga. Nag-order din ako ng dalawang klase ng kinilaw na tanigi saka kinilaw na salmon. Ito yung tanigi. So, titikman natin kung anong pinagkaiba ng lasa. No? Dahil hindi ka naman kumakain, ako na lang. Ang ingibabaw yung sili, oh. Hindi yung sili, kamatis. Yan. Mas masarap ito pag tipigan din ng kalamansi saka lalagyan ng sili. Tikman natin. Luto na siya sa suka. Naalala ko sa probinsya, katapat ito, gin. Ay, oo. Kung sa ilalim ng puno. Ilalim ng puno mangga. Hindi naman siya kasiman saka kaalatan. Siguro, pipigaan pa ng kalamansi. Tapos yung sili mo, Mas masarap yung pagpipigaan ng kalamansi. Ang ganda ng pagkaluto ng suka sa kinilaw na tanigi. Lumambot masyado yung meat ng tanigi. Ngayon, natitikman naman natin itong kinilaw na salmon. Ang pinagkaiba, medyo pinkish itong kulay pink. yung salmon. Yung meat niya. Tapos yung ingredients niya, yung Pareho rin. pareho din. Ngayon, titikman natin kung ano ang pagkakaiba. Yung lasa. Yung lasa nga ba? Ang salmon at saka tanigi. Mayroon akong kakaibang Nalasahan. na nararamdaman sa texture. Oh. Hindi sa nalalasahan na. Uulitin ko. Itong salmon, pag kinagat mo, hiwalay agad. Oh. Itong tanigi, masarap kagatin. Parang siyang malos. Na pag kinagat mo, hindi siya nag-hiwalay agad. Masarap Pero siyang kagatin. malambot. Malambot. Pagaluin ko yung tanigi saka salmon. Ito sa kaliwa yung tanigi. Ito sa kanan yung salmon. Sabay kong ngunguyain. Pwede ba yun? Ikaw na da. Multitasking talaga. Mas gusto ko ang texture ng tanigi. Oh, yun. Kaysa sa salmon.
Pero yung lasa parehong masarap. Yung salmon talagang masarap. Yung sinasabi ko, yung texture. Alam mo kung ano ang masarap sa salmon? Ganito, bake. Baked salmon, the best. Ikaw, siyempre, anong pinaka nagustuhan mo? Alam mo na, ipinahan ko. Yung marinara, in-order niya yan. Dahil lahat ng mga food na natikman namin ay pasok sa panlasa. Yung lugar, tapos yung kung meron kayong katanungan, ilalagay ko yung kanilang Facebook page or website sa description ng ating video. Kung meron man ito ngayon, or yung dati na lang. Kasi isa lang nangyari ito eh. Kaya nga. Ngayon, yung mga presyo, ando doon sa menu. Tignan nyo na lang. Dahil ang dami pa ninyong ma-order bukod dito sa natikman natin. Okay? See you again sa susunod nating lakbay kainan. Mukbang. Bye! Bye! Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you.